So nag-post ako nung nakaraan kung saan sinabi ko na papanoorin ko ang lahat ng anime na ire-recommend nyo sa akin. Simple lang yung rules. Una, isang recommendation lang per person. Pangalawa, pwede kayong mag-recommend ng kahit anong genre ng anime. Pwedeng maganda, pangit, weird, nakakatawa, or pinaka-favorite mong anime sa lahat. Huwag lang yung mga bastos dahil syempre, good boy po ako. Shoutout nga pala kay Alex sa video idea na to. Gusto ko lang din gawin dahil wala po akong magawa sa buhay. Ngayon, dahil halos kalahating taon na akong di nag-a-upload, ina-expect ko na may magbibigay lang ng maybe 5, 6, 7 recommendations. Sa loob lang ng isang araw, umabot ka agad ito ng more than 50 recommendations. Kaya para hindi umabot ng 5 hours ang video ito, nag-decide ako na pipili lang ako ng 15 anime na hindi ko pa napapanood. At sinabi ko rin na papanoorin ko na lang yung first 3 to 5 episodes. Pero kung natripan ko, malay mo, baka ubusin ko pa buong tripo nyo. So sa loob ng ilang araw, pagkatapos kong magtrabaho ay wala akong ibang ginawa kundi manood at manood lang ng mga anime na narecommend nyo sa akin. Merong magaganda, pero meron ding hindi. Merong malulupet, like sobrang lupet, pero meron ding di ko na alam. Okay, so ito pala yung buong list sa mga papanoorin ko. At siguro magbibigay na lang ako ng konting comment /thoughts /review / di ko na alam kung tama pa ba tong desisyon ko sa buhay. Medyo mahaba-haba din yung video, kaya kumuha ka na ng drinks or snacks at pakasirado na rin ng pinto dahil sisimulan na natin to sa... Alright, ang first recommendation natin ay galing kay Clyde Cendric Umbao at nirecommend niya sa akin ang anime na Kaiju number 8. Medyo mataas yung expectation ko sa anime na to dahil napakadaming nag-recommend nito sa akin. Pero credits pa rin kay Clyde Cendric dahil siya yung naunang mag-comment. Okay. So, ang Kaiju number 8 ay about sa isang lalaki na si Kafka Hibino. Isang ordinaryong tao na nangangarap na maging malakas, na maging tagapagtanggol ng bayan, at makipaglaban sa mga kaiju kasama ng babaeng ito. Pero unfortunately ay hindi natupad ang pangarap niya. Instead, siya ay naging isang janitor. At hindi lang basta isang janitor. Siya yung tagalinis ng tae ng mga kaiju. Isa sa nagustuhan ko dito ay hindi ito katulad sa ibang shonen anime na mostly teenager yung protagonist. Si Kafka Hibino ay 32 years old, which is kino-considered na medyo matanda sa anime. At sa totoong buhay din actually. Kahit na ganon, sinubukan niya pa rin abutin ang kanyang pangarap sa pamamagitan ng pagsali ulit sa Defense Force sa huling pagkakataon. However, biglang nagbago ang lahat nung siya ay nag-transform bilang isang kaiju. Di naman ganun ka-common na plot twist, pero yeah, maganda yung story. Excited din ako malaman kung paano niya itatago yung sekreto niya sa Defense Force. By the way, ang angas din pala ng form niya kapag nag-transform siya bilang isang kaiju, especially eto. Very nice. Bigyan ko to ng 9.137. Next! Ang next recommendation ay galing kay Rain Deposa at nirecommend niya sa akin ang anime na Cooking and Another World. Sinabi niya rin na solid yan, promise. Okay, solid nga. So merong isang lalaki na napunta sa another world para maging isang hero. Ang ibang hero ay may kakaibang abilities tulad ng sword wielder at sacred magic. Pero ang power ng ating bida ay online grocery, which is nakakapag-grocery siya through online. Now at first, akala ko din na walang kwenta ang kanyang power, pero it turns out napaka-convenient pala nito kasi literal na meron siyang convenience store kahit saan siya magpunta. Kaya kaya niyang magluto ng masasarap na ulam na wala sa panibagong mundo na kanyang kinatatayuan. Ang isa ring bagay na gusto ko sa kanyang ability aside sa pagluluto ay pwede niyang ibenta ang mga bagay na galing sa online grocery. Tulad na lang ng salt and pepper na nabili niya ng sobrang mura. Pero naibenta niya ito ng 17 gold coins o mahigit 500,000 pesos.
Like, paano pa kaya kung magic sarap? Anyways, trip ko tong anime na to. Ito yung klase ng anime na ang sarap panoorin habang kumakain ng kale cheese. Bigyan ko to ng 8 out of 10. Next! Okay, ang next recommendation natin ay galing kay Ervin Lego at gusto niyang panoorin ko ang anime na Hanging Balloon. So far, magaganda yung nirecommend niyo sa akin kaya excited ako dito. Muntik na akong bangungutin dahil lumabas to sa panaginip ko. Now, ang susunod na recommendation ay galing kay Vian Andre Goliemas at gusto niyang panoorin ko ang anime na Bleach. Actually, matagal ko na talaga tong gustong panoorin pero wala lang talaga akong time kaya we'll see. Okay, 2 words lang ang masasabi ko sa anime na to. Sobrang lupet. Like, isa sa mga pinakamalupet na anime na napanood ko lately. So, mga 13 words pala. Pero seryoso, gustong-gusto ko yung main character dito na si Ichigo. Hindi siya katulad ng ibang main character tulad nila Luffy or Naruto na sobrang energetic at lagi na lang nakangiti na parang ewan. While si Ichigo naman ay medyo soplado at barumbado sa unang mga episodes na para sa akin ay napaka-unique para sa isang main character ng shonen anime. Solid na solid din yung writing at mga fight scenes to the point na umabot ako ng episode 11 nang hindi ko man lang namamalayan. 20 out of 10, 50 out of 10, 90 out of 10, wala akong pake. Now, alam ko na kung bakit kasama ang Bleach sa The Big 3 ng anime. Maraming salamat ulit, Vian Andre Goliemas, sa pag-recommend sa akin ito. Medyo nawala yung trauma ko sa huli kong pinanood. At bala kong panoorin lahat ng episode ng Bleach, for sure. After ko matapos panoorin ang susunod na recommendations. Ang susunod na anime ay galing kay Doxdoke ZR3MF at narecommend niya sa akin ang anime na Oshinoku. Actually, lagi kong naririnig ang anime na to, kaya tira natin kung maganda ba talaga. So, may isang doktor at may isang idol na parang member ng BINI, ewan ko. At itong doktor ay fan na fan sa idol na to. At isang araw, may pasyente yung doktor na babaeng buntis. Pero ang hindi niya alam, ang pasyenteng ito ay yung idol mismo. At bago siya manganak, for some reason, pinatay yung doktor ng isang stalker. And then, nabuhay siyang muli bilang anak ng idol. Alright, ang next anime ay galing kay James Johan at gusto niyang panoorin ko ang anime na Hajime no Ippo. Okay, ang Hajime no Ippo ay about sa isang estudyante na si Ippo. At first, si Ippo ay mahiyain at wala gaanong kaibigan. Kaya naman, madalas siyang binubuli. At isang araw, nung pauwi na siya, ay hinarang siya ng 3 unggoy na to para pagtripan. Pero buti na lang ay may dumating na isang tao para tulungan siya. It turns out, ang taong ito, na ang pangalan ay Takamura, ay isa palang pro boxer. Kaya naman, sinabi ni Ippo kay Takamura na, Manong, gusto ko pong maging professional boxer. Ang sabi mo? Manong, gusto mo sapakin ko mukha mo. Pero dahil sa determination ni Ippo, pumayag naman si Takamura pero sa isang kondisyon. Kailangan niyang makakuha ng 10 dahon tulad ng ginawa niya. So, nag-training si Ippo mag-isa ng ilang araw at eventually, nakuha niya yung technique ni Takamura at nagawa niya nga ito. Pagkatapos niyan ay dinala ni Takamura si Ippo sa boxing gym.
at agad-agad, walang warm-up, pinag-sparring kaagad si Ippo laban kay Miyata, isang boxing prodigy simula pagkabata. For comparison, parang pinag-gymnast mo si Manny Pacquiao, tas kalaban niya kaagad si Carlos Yulo. Anyways, dahil wala ngang experience si Ippo, hindi niya pa nga alam yung basic fundamentals ng boxing, ay obviously, natalo siya sa labang ito. Pero dito pa lang, makikita mo na yung determination at malaking potential ni Ippo sa boxing. Honestly, isa to sa pinakamagandang sports anime na napanood ko. Kaya after ko manood, tumayo ako, lumabas ako ng kwarto, at hinamon ko yung kapatid ko ng suntukan. Okay, ang next recommendation natin ay galing kay Garen Jamod or Hamod, ewan ko. Pero bago siya nag-recommend, ay nagbigay muna siya ng counting note kung saan sinabi niya na it's not that underrated, but it's good and there's a lot that I watch in my list, but this is all I can recommend. Sa lahat ng nag-comment sa post ko, si Garen ata yung may pinakamadaming ni-recommend na umabot ng 59. Yes, binilang ko talaga. Props sa'yo, Garen. Dahil dyan, papanoorin ko na lang yung una mong ni-recommend, which is Charlotte. So, ang bida sa anime na to ay may kakaibang kapangyarihan kung saan kaya niyang lumipat sa katawan ng ibang tao sa loob ng 5 seconds. Basically, parang katulad lang sa mind transfer jutsu ni Ino sa Naruto. At dahil ang ating bida ay isang typical high school student, guess what? What? Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mangopya, para pag-awayin ang kanyang mga kaaway, para mahulog ang loob ng kanyang crush, at para mangbo. Ay, masama yan ah. Pero ang hindi niya alam, may nagre-record pala sa lahat ng kanyang mga ginagawa. At ang mga taong ito ay may kakaibang kapangyarihan rin katulad niya. Kaya nung nahuli nila siya, wala siyang choice kundi sumama sa kanila para daw magtulungan sila na pigilan ang ibang mga taong may kakaibang kapangyarihan din na gamitin ito sa maling paraan. So from being the biggest manyakis sa episode 1, sa episode 2 naman ay naging isa siyang mabait at napaka-thoughtful na tao. I think isa to sa may pinakamabilis na character development na napanood ko sa isang anime. Kaya naman, bibigyan ko to ng 9 out of 99. Alright, ang susunod na anime ay galing kay Sol Anata at nirecommend niya sa akin ang anime na Dead Demons Destruction. Ewan ko kung yun ba yung totoong title, pero yeah, tingnan natin. So, hindi pa ata sapat ang 3 episodes para masabi ko kung gaano ka-wholesome ang anime na to. Basically, ang story ay nagkaroon ng alien invasion sa buong mundo. Pero ang interesting part, instead na mag-focus sa mga alien, mas nag-focus yung story sa buhay ng mag-best friend na sina Kadodi at Oran bilang mga high school students. By the way, ang author pala sa anime na ito ay si Inio Asano. Sa mga hindi nakakaalam, siya rin yung gumawa ng manga na Oyasumi Punpun. Kaya di na nakakagulat kung bakit napaka-emotional kaagad ng unang episode. Like, may isang scene pa nga kung saan nag-aaway yung main character at ang kanyang nanay. Sobrang relatable ng mga ganong moments dahil sa realistic na pagka-deliver. Isa sa mga nagustuhan ko din talaga dito ay ang napakaganda at napakalinis na animation. Di ko nga alam kung nakapag-focus ba ako sa story dahil natutulala na lang ako sa visuals. Definitely approve. Bigyan ko ito ng 6 out of 4. Now, ang next recommendation ay galing kay MJ Atencio de la Cruz at na-recommend niya sa akin ang anime na Fruits Basket. Okay, ito ay isang high school romance anime. So may isang babae na nakatira lang sa isang tent dahil unfortunately ang kanyang mga magulang ay patay na. At one day, napadaan siya sa isang bahay kung saan dito pala nakatira ang kanyang classmate na si Yuki. At dahil magkaklase sila, ay magkasabay na lang silang pumunta sa kanilang school. Pero pagdating nila doon, ay kinompronta siya ng ibang mga babae dahil sikat na sikat pala itong si Yuki sa mga above. Now, akala ko na another typical high school romance lang ang anime na ito. Pero sa dulo ng episode 1 ay biglang...
Yes, nag-transform po sila bilang mga hayop. I don't know kung bakit ang pangit ng pakinggan. It turns out na ang pamilya pala ni Yuki ay nagkaroon ng curse sa mga animals ng Chinese zodiac or something, kung saan nagtra-transform sila bilang mga hayop kapag niyakap sila ng isang babae. Honestly, gusto ko yung writing sa anime na to. Pero sa episode 2, medyo naguguluhan lang ako kung sino ba talaga yung gusto ng babae. Si Yuki ba or itong may orange na buhok? Dahil mas gusto niya daw yung Year of the Cat. Pero I think confused lang siya sa point na to dahil sila ay high school student. At ang rason kung bakit ako naguguluhan ay dahil sila ay high school student. Ang susunod na anime ay galing kay Marty Recabar at gusto niyang panoorin ko ang anime na Clannad. So ito ay another high school romance anime. Okay naman siya, I guess. Pero sa 3 episode na napanood ko, hindi ko lang gaanong natripan dahil hindi ko talaga gusto yung harem, to be honest. I mean, loyal po ako kay Mrs. Akishi, so matik, red flag talaga yung harem para sa akin. So while nag-e-edit ako, may napanood akong video about sa anime na to. Apparently, ang season 2 daw ng Clannad ay isa sa mga pinakamalungkot na anime. Kaya paumanhin kung di ko kaagad natripan yung mga na-recommend nyo sa akin. Alam kong kulang na kulang yung 3 to 5 episodes. Siguro tatry ko na lang panoorin yung season 2 sa susunod. If walang harem. Ang susunod na anime ay galing kay... wait. Lawrence. Kala mo ha? At nirecommend sa akin ni Lawrence ang anime na Hyoka. Now, ayokong mag-judge ng book by its cover. Pero kung ito ay another high school anime, ewan ko na lang. Kung manonood na naman ako ng high school anime, siguro masisiraan na ako ng bait. So may isang lalaki at may isang babae. At yung lalaki ay misteryoso, habang yung babae naman ay medyo sikat. And for some reason ay nagkasama sila sa isang club sa school para mag-solve ng iba't ibang mystery. Well, kung iniisip mo na hindi ko trip ang anime na to dahil sa tono ng boses ko, hindi. Mali ka. Trip ko. Maganda yung anime. Ang rason kung bakit ganito yung boses ko dahil naalala ko na napanood ko na pala to dati. And after ko mapanood yung first episode, ay ginawa ko kaagad na profile picture yung bida. Tulad ng ginawa ni Lawrence. Dahil gusto ko maging mysterious. Yun. Okay, finally, hindi na to high school anime. Ang susunod na papanoorin ko ay galing kay River Gatos at narecommend niya sa akin ang anime na Berserk of Gluttony. I'll see you guys in 3 episodes. Okay, may isang lalaki na sobrang hina kung saan binubuli lang siya ng mga taong to. Pero isang gabi ay biglang nagbago ang lahat nung nagkaroon siya ng kakaibang skill na tinatawag na gluttony. Kaya after nyan, kinailangan niyang pumatay ng iba't ibang monster para mas tumaas pa ang kanyang mga skills. Actually, maganda yung story. Gusto ko rin yung chemistry sa dalawang to. Pero huwag niyo sanang mamasamain yung itatanong ko dahil curious lang talaga ako. Di ba parang katulad lang to sa solo leveling except sa sword na nagsasalita? Alright, ang susunod na recommendation ay galing kay Chris Ludwig at gusto niyang panoorin ko ang anime na The Kingdoms of Ruin. Okay yung anime, maganda yung animation, pero huwag mo din sana tong mamasamain, Chris Ludwig, dahil muntikan ko nang masuntok yung monitor ko. Seryoso, ito na ata yung pinaka nakakainis na anime na napanood ko this year. Like every episode, ganito lang yung itsura ko. I mean, itim yung buhok tas pula na mata? Check! May title na hindi naman connected sa mismong anime? Check! Pambabastos sa babae? Check! And lastly, isa sa may pinaka-bonakid na main character sa balat ng lupa. Ding 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 ding!
Ayoko nang pag-usapan kung bakit napaka-bonak ng main character. Panoorin nyo na lang kung gusto nyo ding mainis. Bigyan ko to ng -10. Next! So, ang next recommendation ay galing sa tropa nating content creator din na si Jan Angelo Buena at nirecommend niya sa akin ang anime na Major. If mahilig daw ako sa sports, specifically sa baseball. Well, to be honest, paring Jan Angelo, napanood ko na talaga to dati. Isa tong anime na to sa mga rason kung bakit ako sumali ng baseball nung high school. Share ko lang. So, hindi lang ako mahilig sa sports, kundi obsessed din ako dito. Especially sa baseball. Like, dito lang talaga umiikot yung mundo ko dati nung high school. Napakalaki din ang impact ng anime na to sa buhay ko. To the point na pinangalanan ko yung aso ko dati ng Goro dahil yun yung pangalan ng main character. Kaya naman, excited akong i-rewatch to ngayon. Okay, it's perfect. Okay, lastly, andito na tayo sa panghuling anime. Ang huling recommendation ay galing kay Gabriel. By the way, gumagawa din pala siya ng magagandang anime review sa YouTube, kaya check nyo na rin. At sinabi niya na panoorin ko raw ang anime na Frieren. Di ako umiiyak ha. So, ang story nito ay about sa journey ng isang grupo na si Hemil, Azin, Heather at si Frieren. Sa loob ng 10 taon ay magkasama silang naglalakbay sa buong mundo at pagkatapos nilang mapatay ang Demon King ay dito na nga nagtatapos ang kanilang pagsasama. Pero dahil ang ating bida na si Frieren ay isang elf, hindi kaagad siya tumatanda compared sa mga normal na tao. Ang rason kung bakit ako naiiyak dahil basically parang pinapanood lang ni Frieren na tumanda at mamatay ang kanyang mga kaibigan. Now, sa loob lang ng isang episode, napakadami kong realization sa buhay, especially kung gaano pala kabilis ang panahon at kung bakit kailangan nating i-appreciate ang bawat sandali. Bagay na hindi kaagad na-realize ni Frieren sa umpisa ng kanilang paglalakbay. Ang isa rin sa nagustuhan ko dito ay ang napakagandang animation, tulad na lang sa scene na ito na parang sa Kimi no Na wa. Maraming salamat Gabriel sa pag-recommend sa napakagandang anime. Bigyan ko to ng 20 out of 10. Actually, matagal ko na talagang gustong panoorin to at di ko rin ina-expect na magiging ganito ka-emotional dahil dati, di ko na maalala kung kailan. Basta may napanood akong kakaibang video na medyo kahawig ni Frieren. And you alright? Can you hear me? Daremo na na na. Okay, so overall thoughts ko sa video na to, I think napaka roller coaster ng journey ko sa panonood ng mga anime na nirecommend nyo sa akin. May mga highs, pero meron ding lows. Kaya kung umabot ka man hanggang dulo, isa lang masasabi ko sa iyo kundi salamat dahil sinamahan mo ko sa kasiyahan, paghihirap, iyakan, paghihirap ulit para lang matapos ko tong walang kwentang video. Wala na akong ibang masabi honestly kundi maraming salamat. At tatapusin ko na tong video sa pinakamahinahon at mapayapang paraan.